Hey yo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mula na naman tayo mga kapatid kay Melvs Castle, Secretary Gibo, no? Banggain nyo, sabing ganun mga tol, harangan nyo, wag nyong papapasukin. PCG blinak yung tangkang pagpasok ng CCG mga kapatid. Yan ang title ng ating panonoorin ngayon. Syempre as usual, ito'y may kinalaman mga tol sa West Philippine Sea dahil ang monster ship mga kapatid ng China ay tila baga ayaw nang umalis. No, sabing gano'n ng PCG o ng National Task Force for West Philippine Sea, ayaw na daw umalis mga tol. At namamalagi na rito ng 10 araw sa exclusive economic zone ng Pilipinas mga kapatid. Kaya naman, dalawang barko na ng ating PCG mga tol ang nagtataboy dito sa monster ship ng China. Mga tol. Anyway, itong video to na panonoorin natin mula to kay Melvs Castle. Samahan ninyo ko mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Chinese Coast Guard monster ship nagtangkang bumalik ulit sa Bajo de Masinloc. This time, hinarang na yan ng BRP Teresa Magbanwa. Yan ang sabi sa balita PH ships o Philippine ship blocks Chinese vessels attempted incursion into economic zone mga tol. No? Pinipigilan natin mas lalo pang lumapit mga tol kasi hindi na biro yung paglapit ng monster ship nila. Dati lagi naman nasa exclusive economic zone natin yung mga barko ng China mga tol. Pero hindi madalas na pumapasok itong monster ship ng China. Ngayon, nandirito mga tol sa West Philippine Sea sa exclusive economic zone natin at lumalapit pa hanggang sa 54 nautical miles mga tol mula sa ating dalampasigan. Ganun na siya kalapit mga tol. Mukhang ang gusto nilang mangyari sinasanay na nila yung kaisipan ng mga mangingisdang Pilipino na talagang bantay sarado na nila itong ating karagatan, which is yan ang hindi pinapayagang mangyari ng ating mga otoridad ngayon. Blinak lahat ng dadaanan ng barko ng China ng ating barko. Grabe ang lakas ng loob ng kapitan ng barkong to. Saludo saludo sa lahat ng mga PCG. Mabuhay kayong lahat. Ang BRP Teresa Magbanwa nga ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Makikita sa actual video footage na inilabas ng PCG, binikatan to ng ating barko na hindi nagawa ng BRP Cabra. Habang dinidikitan at binablock ng dadaanan ng mga Chinese, niraradyohan to na lumayas ka sa aming teritoryo. Bigungang makapasok ang Chinese monster ship sa Bajo de Masinloc. Talagang mga tol ayon sa report hindi nilulubayan. Ayon dun sa report mismo sa GMA ba yun o sa News 5, hindi nilulubayan mga tol ng ating dalawang malaking barko ng PCG. Well, mas malaki tong monster ship mga tol, di hamak. Pero yung pinakamalaking barko na natin, Teresa Magbanwa at saka yung BRP Cabra mga tol, hindi nila nilulubayan itong monster ship na to at talagang pinagtatabuyan nila lahat na mga tol ng ahensya o lahat na ng uri ng mga batas binanggit na mga tol. Pero tila baga nagtetengang kawali itong mga incheck. Di natin alam mga tol kung hindi lang nila naiintindihan Kasi mga tol sumasagot lang naman itong Chinese Coast Guard mga tol kapag meron silang script na binabasa. Minsan nga hirap na hirap pa silang banggitin yung binabasa nila mga tol Pero kapag tayo na yung nagre-response o tayo yung nagraradyo sa kanila mga tol, tila baga hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi natin. Kasi iniisa-isa na UNCLOS, 'di ba? Maritime Zone Act ng Pilipinas, 'di ba? Andiyan dyan na yung arbitral ruling. Lahat mga tol binabanggit na 4 yung binanggit At sinasabi doon mga tol na walang legal authority itong monster ship ng China na magsagawa ng kahit na anong aktibidad mga tol dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone.
Ano, lapit natin mga tol, talagang binubuntutan at dinidikitan natin to mga tol. Ganyang kaangas ngayon yung mga PCG natin. In accordance with Republic Act 12064. Di ba? Talagang lapit natin sa kanila. The Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, in which you are the signatory state, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority. You do not possess any legal authority. Mahiya naman kayo sa balat ninyong kulay dilaw. Di ba sila yun? Mga dilaw. Mga tol, no? Actually, mga kapatid, ang tingin ng China sa ginagawa nila, mga tol, is naaayon sila sa batas. Hindi ko alam kung saan batas nila inukuha yung lakas ng loob nila, mga tol. Naaayon daw sila sa batas, no? Ay, sa susunod na video natin, mga tol, panonoorin natin yung pahayag mismo ng kanilang tagapagsalita at maiinis kayo, no, sa mga sinasabi nila. To patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Notify us of your intentions. Over. You are directed to depart immediately. 2 araw na ngang nakakalipas simula nung lumayas na to. Kasabay ng paglayas ng barko ng China, lumayas na rin yung 2 Chinese Coast Guard na pinalit. Pero bumalik, mga tol, ang monster ship. At 10 araw na, mga tol, no? At makipagbanggaan ng China. Bakit? Nasa paligid lang kasi yung Courier Strike Group ng US Navy, USS Carl Vinson. Ang tigas talaga ng mukha ng China. Lumayas na, gusto pang bumalik ulit. Buti na lang talaga matagumpay nang napigilan ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa ang Chinese monster ship. Naharang talaga nila para hindi makalapit ng husto kasi sobrang lapit na talaga eh. Ang pagkakaalam ko, mga tol, sa ngayon nasa 97 nautical miles, mga ganon, 78, 97, 87, mga nasa ganon. Pero pinakamalapit na narating, mga tol, nitong monster ship nila is 54 nautical miles. Kung titignan mo, mga tol, no, sa mapa natin, talagang halos halikan na yung bansa natin, ganun kalapit. Biruin mo, magpahanggang sa ganun kalapit na distansya sa atin, mga tol, kiniklaim pa rin nilang part ng teritoryo nila. O kung di ba naman loko-loko yung mga maniniwala sa kanila at saka yung mga pro-China ng Pilipino rito, di ba, mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. We believe that this is a way for the Chinese Coast Guard to drive away the Filipino fishermen. They wanted to break the confidence ng ating mga kababayan. Dahil alam naman natin na kapag mas maraming civilian na mangingisdang Pilipino na pumupunta dito sa West Philippine Sea, it is actually a headache for the Chinese government. So they wanted to make it appear na parang this is the new normal. This is an altered status quo. Pero yun, no, etong ginagawa ng China Coast Guard ngayon, no, halos kasabay nila, mga tol. Etong busy ngayon ng ating mga media, busy ngayon itong mga politiko natin dahil nagsagawa nga ng peace rally ang Iglesia ni Cristo, tapos isinusulong pa rin, mga tol, ng mga kalaban ng Duterte tulad halimbawa ng Makabayan Black, di ba? Sinusulong nila yung impeachment, mga tol, at yung iba pang mga nagsampa ng impeachment. Ngayon, mga kapatid, habang patuloy ang bangayan ng mga politiko dito sa ating bansa, eto, sumasalisi, mga tol, ang China, no? Ginagamit nila yung pagkakataong ito para maisagawa nila yung gusto nilang gawin. Good thing, no, ay hindi nakikisali sa politika o sa away politika, mga tol. Etong ating mga sundalo, etong ating PCG, no, talagang nakafocus sila sa pagbabantay sa ating karagatan. Yun nga lang, baka yung marami nating kababayan hindi alam kung ano nagaganap ngayon, mga tol. Baka hindi nila alam kung ano nangyayari ngayon. No, pinapasok tayo, mga tol, pinapasok tayo ng mga barko ng China, napakalapit na sa ating dalampasigan, baka lang hindi ninyo alam. So our role now on the part of the Philippine Coast Guard is to challenge this kind of behavior of China para hindi sila magwagi sa narrative nila. Tingin ng war expert na si Professor J. Batong Bakal, sinusukat ng China ang tapak at kakayahang pumalag ng PCG. Tinitignan din ng Chinese Coast Guard kung papaano magre-react ang US Navy sa sitwasyon. Palabas lang daw to ng China. Kung baga, tinatry ng China ang umatake kunyari, tapos pag alam na papalag tayo, aatras sila. Pag pinakita kasi nating naduduwag tayo, susugod yung mga yan. Mind games lang daw ang ginagawa ng China.
pinipikon tayo ng pinipikon para tayo ang mag-first shot. Pero kailangan talagang maging matalino no ng ating mga sundalo. Hindi uubra kasi rito yung puro tapang lang mga tol eh. Kadalasan yung mga puro tapang sugod ng sugod, sila yung kung hindi na o ospital napupunta na sa huling hantungan nila. Kadalasan kahit mga tol sa away kalye kung sino yung sumusugod, minsan yun yung bumubulagta eh. Eh dito mga tol, hindi to basta-basta away kalye mga tol. No, sigalot to ng bansa sa bansa, parehong may puwersa, parehong may mga sundalo mga tol. No, ang ipinaglalaban natin dito yung ating karapatan at the same time pinoprotektahan natin mga kapatid yung kaligtasan ng ating mga mamamayang Pilipino. At ayaw ng ating gobyerno na papasok tayo sa isang gulo, sa isang laban na pagsisisihan din naman natin mga tol. Bakit pagsisisihan? Eh di ba para naman sa soberanya natin yan? Oo nga. Para sa soberanya natin, ang tanong, gaano kataas ang porsyento na magwawagi tayo? At kung sakaling mang mataas ang porsyento na magwawagi tayo, gaano kataas ang porsyento na hindi tayo magkakaroon ng casualties? At kung yung mga casualties na yun ay mangyayari mga tol, maibabalik pa ba natin yun? Di ba? Yung mga gusaling guguho at mga taong mapapahamak diyan, napakasaklap isipin mga tol. Kaya ngayon ang ginagawa ng ating gobyerno, binivideo nila, 'di ba? Dino-document nila mga tol. At tayo naman mga Pilipino, ang pinakatulong na magagawa natin is for awareness, no? Kaya nga tayo nagsasagawa ng reaction video sa mga balita kasi baka yung ibang mga Pilipino ang balitang pinapanood lang mga tol. Buhay ng artista, buhay ng mga vlogger, buhay ng mga awayang politika at kung ano-ano pa mga tol. Pero pagdating dito sa pinaharap nating problema tulad dito sa West Philippine Sea, baka hindi sila na-aware. No, kaya ito for awareness to mga kapatid for awareness to itong ginagawa natin. Dapat lang alam nating lahat mga kapatid na ang ating gobyerno isa sa ipinagbabaka ngayon itong ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Sabi nga naman pananadya yun, that is the way by which China is trying to make it appear that they are exercising authority and jurisdiction in that area. So palabas yun. Pero sapat naman daw ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagtaboy at pagprotesta laban sa China. So as long as they're not doing anything more than just sailing through, then the most we can do is simply watch. And China? Takot ka ngayong mapagbanggaan? Ayan PCG na mismo ang humarang sa inyo. O baka naman takot kayo dahil nandyan sa paligid ang carrier strike group. Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa at sa ating soberanya, ano masasabi ninyo mga tol dito sa video na napanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Alright, so maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.